Breaking news po mga kababayan, Kati Binag, viral po. Ano ba? Bakit nag-viral si Kati Binag? Dahil nga po sa kanyang tinalakay na the power of one, yung pagkakaisa o tinatawag na unity vote. Pero sa iba, ang tawag nila, yung mga hindi nakakakilala po sa sistemang ito, block voting. So ngayon mga kababayan, pinag-uusapan po ngayon dahil nga po sa impeachment ni Sara, tila naninilikado yung boboto ng yes para tuluyang ma-impeach si Sara dito. Yung mga kongreso, nagkakagulo sila. Mga bumaliktad na daw yata. Di ko lang alam ha. Kasi natatakot sila na baka ma-blacklisted po sila dito sa kapatiran. Kasi pagka bumoto ka ng yes sa impeachment ni Sara, alam na this. Baka hindi ka na pagkaisahan at nakita yung pangalan mo na bumoto ng yes kay Sara para ma-impeach, yari na. Talo ka na. Kasi pag ikaw ang napagkaisahan ng Iglesia ni Cristo, ayon po dito sa reaction na ginawa ni Kati Binag, pagka meron kang lamang na 3 million hanggang 4 na milyon, nationwide, national, panalo ka na. Siya na lang po ang pakinggan nyo. Bakit po pinupuri ni Kati Binag yung pagiging unity or may pagkakaisa ang Iglesia ni Cristo sa usaping ito. Pakinggan nyo po mga kababayan. Yung iba nanginginig na kasi. Baka wala nang boto na makuha. Syempre dito, mahalaga kasi ang katwiran at pananagutan dito. Yung ginagawa nila kay Sara, wala sa katwiran, labag sa batas. Nakita nyo naman nung nakaraan mga kababayan, nakailang rally na po ang kapatiran. 'Di ba? Hindi sumasang-ayon po sa ginagawa ng mga politiko na babagsakin si Sara dahil wala sila sa katwiran eh. So ngayon mga kababayan, ito po, bakit mahalagang malaman natin ito? Ano ba ang sumasaklaw dito? Ano ba yung dapat nating malaman? Ito po, si Kati Binag lang magsasalita dito. Ito po. Good morning, Philippines! Nagbabalik po tayo kasi may nakita po akong katanungan na tinanong sa akin sa aking video na nilabas kahapon. Una, ang tanong po niya is, bakit po mahalaga ang block voting or boto ng INC sa isang kandidato, lalo na sa national na labanan? Meaning, kunwari, sa presidente or sa vice-presidente plus sa senators and party list. Una po, tatandaan nyo na marami hong natatalo sa eleksyon sa iilang boto lamang. Meron nga isa lang ang boto, 3, 5, meron, of course, meron daan-daan, meron libo-libo. Paano pa po kaya ang block voting na meron ng INC na sinasabi nila nga na 3 milyon or higit pa? Di po ba imagine, kapag merong isang kandidato na solid na sinuportahan ng INC, immediately, meron ho silang milyong boto. So malaking bagay ho yan sa isang kandidato, kaya ho importante. Pangalawa, bakit nga ho importante? Kasi eto nga po ay solid vote at nagkakaisa sila. Mga kababayan, ang isa pa, pag nakita na po na meron ng pinagkaisahan ang Iglesia ni Cristo, yung iba po, domino effect po. Kasi may mga sumusubaybay po kung ano po yung gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kahit hindi po Iglesia ni Cristo, pag nakita na, uy, ang Iglesia ni Cristo, ito ang napagkaisahan, ito ang napagkasunduan, ito yung kanilang gagawin. Yung iba po mga kababayan, Katoliko, born again, sumasama na. Kaya yung 3 million po mga kababayan o 4 million na boto, nagiging 32 million. Yan po ang nagpanalo kay Sara Duterte at BBM nung nakaraang eleksyon po. Kasi nga nagdo-domino effect yung pangyayari. Yung 3 million po, nagte 10 times
Sa dami po, mga kababayan, kasi nga, yung ibang mga tao ay sumusubaybay po sa kung ano ang ipapasya ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Yun din ang kanilang sinusunod. Mga kababayan, yun po yung mga analysis na naglalabasan. Ako, hindi po ako gumagawa ng sarili kong opinion dito. Kumbaga, yung nire-react ni Kati Binag, yun lang din yung sinasabi natin. Pero sa aking point of view, mga kababayan, totoo ang kanyang sinasabi na mahalaga sa isang politiko, swerte ka pag ikaw ang napagkaisahan kasi nga meron ka ng solid na boto. May milyon-milyon ka ng boto dito. Paano pa kung gumaya yung ibang tao? Gumaya yung ibang reliyon. Protestante, born again, KOJC, Katoliko. Kasi nga sa tuwing maglalabas po ang Iglesia ni Cristo kapatiran, yun po ang kanilang sinusundan. Yun po yung kanilang nagsisilbing gabay. Kasi makapangyarihan po kasi may basbas yan eh. Kung bakit nila ginagaya din ang Iglesia ni Cristo sa pagboto? Yung iba ha, mga kababayan, kasi ang Iglesia ni Cristo lang naman ang may pagkakaisa sa tuwing may pagboto. Kasi nga ito po yung doktrina at talagang mataas po ang pagkilala o pagrespeto dito. Pagka hindi ka sumunod, siyempre halimbawa, ikaw ay Iglesia ni Cristo, pag hindi ka sumunod sa pinasya ng pamamahala, hindi ka man makikita. Sabi ng iba, tinutokso, hindi naman makikita, wag mong iboboto yan. Pero mga kababayan, ang pagkilala po sa doktrinang yan, mataas po ang respeto. Kumbaga, 100% po sinusunod yan. Kaya pagka ikaw ay napagkaisahan po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, isa kang politiko, malaki yung chance mo na manalo ka. Kasi yung iba, nagdo-domino effect na. Nagtitriple. Kung 3 million ang solid vote mo, nagiging 30 million yan. Kasi nga yung iba, kinokopya din ng ibang mga kababayan natin kasi nga lagi po silang nakatingin sa kung anong pasya nalalabas sa tagapamahala. Kasi malaking respeto nila sa tagapamahalang pangkalahatan ng kapatiran. Yan po ang katotohanan. Ituloy pa natin mga kababayan. Una sa lahat, ang INC po ay hindi lumalapit sa politician, sila po ang nilalapitan upang sila ay suportahan. Ang sinusuportahan po ng INC is yung sa tingin nilang karapat-dapat at maninindigan para sa bayan at sambayan ng Pilipino dahil ipaprioridad nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ngayon ho, sa nangyayari sa politika natin yan, nakikita natin na karamihan ho ngayon ay mas inuuna pa ang pamumulitika kesa sa problema natin sa ating bansa. Kaya po, ano man ho ang maging desisyon ng INC, karapatan ho nila yon. Dahil again, hindi sila lumalapit sa mga politician, sila ho ang pinupuntahan, sila ho ang hinihingan ng suporta, sila ho ang hinihingan ng tulong. So, sa mga nagsasalita dyan na ang liit lang naman ng boto ng INC, maling-mali ho kayo dyan. Again, ang boto ng INC, isang black voting po ito at ito po ay solid. Wala pa pong nakakagawa ng ganyang katinding boto na nagkakaisa. Kung titingnan ninyo, sila, ang INC po itself, ay may paninindigan. Ayaw ho nila ng kaguluhan sa ating bansa, ayaw ho nila ng pamumulitika, bagkus dapat sa kanila, dapat ang mga leader natin, ang pinaprioridad ay ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay napakatindi na ho ng inflation. Bagsak ho ang peso sa dolyar. Bagsak ho ang ekonomiya. Ang stock market natin bagsak. Lahat ho bagsak, pero ang karamihan dyan ay ang pinaprioritize ay hindi ang kapakanan ng bayan but rather pamumulitika. So, karapatan ho nila kung sino yung gusto nilang piliin. So, huwag nyo silang maliitin kasi ang black voting ay napakalaking bagay para sa national na labanan sa eleksyon. Ayan mga kababayan. So dito, may mga naglalabasan sa social media mga kababayan na yung ibang boboto ng yes, bumaliktad na kasi nga po, tila natatakot po sila, baka ma-blacklist po yung
ibang politiko, lalong-lalo na yung mga pumapabor po ng impeachment. O eto pa, i-check po natin yung mga ibang sinasabi ni Kati Binag dito. Eto po, ano pa yung isa kanyang sinasabi dito? Mabuhay! Ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless, bye! Mabuhay! Ganito O ayan mga kababayan ha, ano pa sinasabi ni Kati Binag dito? Meron dito eh. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Eto na yun eh. 'Di ba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan na, tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly. Hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw nyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon,
Kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapu-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So, lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident at patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So, good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. Ayan, mga kababayan ko, matinding babala ni prediction po ito ni Prediction po ito ni Cathy Binag. Kayo na po ang umusga, mga kababayan ko. Ano po ang masasabi nyo sa mga boboto ng yes? Sila ba'y mga blacklist na para tulungan ng Iglesia ni Cristo para makakuha ng maraming boto? Kayo na po ang umusga, mga kababayan. Ito po si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.